Si Attorney Harry Roque ay dinetain for 1 day, 24 hours. Hindi kulong yun. At best, it is an extended stay sa Congress. Extended stay lang yun. Alam niyo yung kulong, yung pinagdaanan ng mga executives ng Pharmaly. Yun, ang tagal nun. Tagal nun, almost 1 year yun, guys. Etong si Harry Roque, wala to, wala. Mahina to, mahina. Ampaw si Harry Roque. Kulong na kayo yan. Sino ba ang kinulong? Si De Lima, yan, nakakulong yan. Yun ang legit. 7 taon yun, nakadetain siya dun sa Krami. Sa ano pala? Sa ba to? Sa headquarters ng PNP. At best, mga Kojero, it is an extended stay. Pero hindi kulong yun. Dapat nga dapat yung mga, kung merong mga preso na nakarinig sa sinabi ni Harry Roque, dapat may insulto sila eh. Kasi sila totoong nakakulong. Oo. Si Roque, hindi, nakadetain lang. 24 hours. Pero nagbibida-bida siya. Feeling niya, this is already a political persecution. Nakakatawa pa yung speech sa EDSA eh. Dahil ngayon, nakaka-experience na tayo ng kulong. Ay, wait. Bago tayo pumunta dyan, as usual tayo mag-shoutout muna sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app, lagay yung account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Harry Roque decries Congress's detention, says will not bow down to political pressure. Ah, my goodness. Araw ng ngayon? Araw ng mga bayani. Ito yung feeling ni Harry Roque sa sarili niya. Feeling niya bayani siya. Former presidential spokesperson Harry Roque cried foul after being detained by Congress for lying in a panel. Dalawa lang ang dahilan kung bakit ako ikinulong. Una, patahimikin ako bilang maingay na kritiko ng administrasyon at tapat na kaalyado ng mga Duterte. At pangalawa, pigilan ako sa pagtupad ng aking tungkulin bilang abogado ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Posible rin kasi yon, Torny, na signungaling ka. It's contemptible sa House rules. Serious. I mean, ganun talaga. It's the House rules. It's the rule in the House of Congress. Oo. Panoorin natin yung kanyang napakaabang speech. Akala po nila masusubil nila tayo. Akala nila mababali nila ang ating paninindigan. Hindi po totoo yan. Lalo pa tayo lumakas para ipaglaban ang sabayan ng Pilipino. Ngayong ako'y nakatigim na ng pagkakakulong. Wala na akong takot para ipaglaban ang... Pati yung mga tao mo, tinawanan ka. Narinig yung tawa sa background. Nung sinabi ni Harry Roque na ngayon, ako'y nakatikim na ng kulong. Torny, ba't mo naman ako ginaganyan, Torny? Kalmahan mo lang, Torny. lumakas para ipaglaban ang sabayan ng Pilipino. Ngayong ako'y nakatigim na ng pagkakakulong. Wala na akong takot. Narinig niyo? Tinawanan siya. Nakatigim na ng pagkakakulong. Wala na akong... Ngayon ako'y nakatikim na ng pagkakakulong. May tumawa sa background. Maski mga kasama mo hindi naniniwala sa iyo. Ako'y nakatigim na ng pagkakakulong. Wala na akong... Kayong ako'y nakatikim na ng pagkakakulong. Wala. Weak. Weak ka, Torny. Weak. takot para ipaglaban ang inang bayan laban sa diktador na gobyerno ng Marcos Jr. Unang-una, ang sabi nila... Ano daw?
Unang-una, ang sabi nila, Ano daw? unang-una, ang Shashaw. Mukhang andyan yung mga adik ah. Mukhang andyan yung mga adik. Kung ano-ano sinasabi sa background. Ano daw? Wait. unang-una, ang sabi Ano yun? Ano yung sinasabi ng mga kasama mo dyan? Naka-drugs na ba kayo? Drug test daw. Drug test. Drug test daw. Kung ano-ano sinasabi nyo dyan. Mga adik. Shaw. Backlist daw. Backlist daw. Sino sabi ng backlist daw? Layado si Pino dito. Backlist daw. Backling daw. Si Jojo Villanueva. Ay, na si ano pala, Rica Labian. Backling daw. Ay, grabe kayo. Topless daw. Si James topless daw. Ay, grabe kayo ha. Hindi porke nag-request siya na, hindi pala nag-request, hindi porke nag-joke siya na tatry niya mapatopless si ano. Kanya agad kayo. Kalmahan niyo lang, guys. Kalmahan niyo lang. Ano ba? na gobyerno ng Marcos Jr. Unang-una, ang sabi nila, binastos ko daw ang Kongreso. Kayong mga nakapanood, nambastos ba ako? Well, hindi mo binastos ng lantaran. Nagsinungaling ka at yun na nakakabastos. Yun eh. Nagsinungaling siya sa kanyang tawag dito, sa kanyang sulat na siya raw ay merong hearing sa Manila noong mga oras na yun at siya raw ay hindi makakarating or makaka-attend ng hearing para sa Quad Committee. Ngayon, napag-alaman na nagsinungaling ka dahil wala ka palang hearing. Yun yung na-violate. Binastos mo yung committee sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Kasi alam niyo mga kotsero, yung hindi niyo yung pagsisinungaling ay yung pambabastos ay hindi lamang nagaganap sa yung sigawan, mumurahin mo, magiging sarcastic ka, or whatever, etc. etc. Nakakabastos din kapag ikaw ay nagsisinungaling. Ayun ang ginawa niya. 34 years of law practice. Wala akong alam ng isang korte na nagpakulong dahil hindi naka-attend ng isang hearing. Bakit sa Kongreso, isa sa 4 na hearing na naimbita ka, hindi nakarating? Bakit may pagkakakulong? Iba naman yung pagiging abogado sa pag-attend ng hearing sa lower house. Magkaiba yun. Magkaiba ng rules. Iba ang rules on contempt pagdating sa korte. Ako may kilala ako abogado. Matagal na rin nagpa-practice. Mga more than 40 years na rin. Hindi ko lang sabihin kung sino. Abogado rin siya. Na-detain siya sa kulungan. Bakit? Sabi ni judge, nagsinungaling si lawyer dahil sa parking. Simple lang yun Na-late siya sa hearing. Tapos ang palusot ni abogado ay nag-commute kasi siya at na-traffic. Nung matapos ang hearing, nag-break for lunch. Sa hearing, mahaba matagal yung hearing Nag-break for lunch, nakita ni judge na sumakay ng kotse si attorney at umalis. At bumalik na nakakotse ulit. Pagdating ng hearing, pag-resume ng hearing, anong sabi ni judge? Doon kay attorney, ikaw ba ay totoong nag-commute papunta dito kaya ka na late? Sabi ni attorney, opo. Nahuli kita Sumakay ka ng sasakyan mo, paalis at pabalik. O, detain siya. Contempt. Contempt of court. Detain siya 1 day. Sa BJMP. O, see? It happens. Nangyayari yun.
So, yung sinasabi ni Attorney Harry Roque, magkaiba kasi ng rules din. Magkaiba yung contempt sa rules of court, iba rin yung contempt. Actually, di pala rules of court. Yung contempt sa Code of Professional Responsibility, CPRE. At saka sa rules ng House. Ba't mo pinagkukumpara yung pareho? Weird mo, Torny. Papa-victim ka na naman eh. Ang sagot, dahil talagang sinusupil nila ang mga kritiko ng administrasyon nito. Sinusupil nila ang kakampi ng sambayanang Pilipino at hindi lamang ang kakampi. Hindi. Hindi ka kakampi ng sambayan ng Pilipino. Wag mo i-claim, please. Wag mo po i-claim, please. You don't represent us. You don't represent the Filipino people. Baka kayong nandyan sa EDSA noong panahon na yan. Kayo. Huwag niyo po kami damay. Ang hilig nyo sa ganyan, no? Galit na ang sambayan ng Pilipino. Hindi, kayo lang. Kayo lang po. Huwag nyo kami damay. Oo. Ng mga Duterte. Tama! Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng Kasamaan! Tanga. Diyos ko naman. May script na nga, hindi pa sinunod. Babasahin na lang script. Tinan niyo yung mukha ni Roque nung sinabi yung salitang kasamaan. Sana yan? Duterte. Tama! Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng Kasamaan! Tsura ni Roque. Napaisip eh. Parang napinisip, what the? Tabasahin nyo na lang ang script. May tsurang yan. The look of disappointment. I'm so disappointed with my bloggers. Medyo may kabobohan tayo dyan, ha? Medyo may kabobohan tayo dyan. Kasamaan daw eh. Pwersa ng kadiliman. Laban sa pwersa ng kasamaan. What a clown, no? Si Harry Roque. I mean, and he's a lawyer, ah. He's a lawyer. Nakakaya. Hindi ko, parang, hindi ko ma-imagine na nag-aral ka ng 4 na taon for your pre-law at nag-aral ka pa ng additional 3 to 4 years or 5 years, whichever is the case, for your Juris Doctor. Nag-review ka na napakahabang taon. Oo, no? 1 taon. Isa lang naman. 1 taon ka lang mag-review. Nag-review ka ng 1 taon. Madugo ang review. No. Alam niyo nakakatawa dito, mga kochero, yung tinatawag ng mga abogado si Maharlika na madam. Really? Yun yung pinaka nakakatawa sa akin, sa totoo lang. Seriously, I mean, madam? Si Madam Maharlika, ganyan. What? My goodness, nakakahiya kayo? Nakakahiya kayo? Seriously, I mean, you really stoop so low, no? Para kay Duterte. Shucks, nakakadiri. This is a fight between good or evil. Mga Evil. silawan, mga piklawan, kalimutan nyo na po ang kulay ninyo. Kung kayo po talaga ay naniniwala na mayroong Panginoon, kinakailangan po manindigan kayo laban sa bisyo, manindigan kayo laban sa mga droga na nakaka-apekto sa pag-iisip, na nakaka-apekto sa pamumuhay ng sambayan ng Pilipino. Hindi po tayo magpapatinag. Alam nyo naman kayo nakakita, 3 beses na akong umapir dyan. Hindi po yan investigasyon tungkol sa Pogo. Yan po investigasyon laban kay Harry Roque para mapatahimik si Harry Roque bilang boses ng sambayan ng Pilipino. Tama, mali? Mali! Mali! I mean, the narcissism of this guy. Seriously. I mean, really, the narcissism of this guy. Alam mo, kung may issue ka sa kung may issue ka sa lower house, dali mo sa lower house, doon ka magsalita.
May issue ka sa lower house, tapos ang gagawin mo, pupunta ka sa EDSA, mag-cause ka ng quote-unquote people power as if may susunod sa'yo. Yun yung nakakatawa dun eh. Kamusta naman yung self-importance? Come on. Seriously? Hindi ka boses ng sambayan ng Pilipino? Huwag kang mag-alala. Meron kaming sariling boses, Attorney Harry Roque. At magsasalita kami kung kailan namin gusto at tatahimik kami kung kailan namin gusto. Hindi namin ikaw kailangan para magsalita. The narcissism of this guy is really... Siyempre, kailangan pigyan natin sa real natin, guys. Pero gawin na po nilang lahat. Ngayong nakita ko na mabubuhay pa rin ako, miski sila ay kulungin ako. Tatanggapin ko po ang pagkakakulong. Mabubuhay pa rin ako kahit kulungin ako. Hoy, Torny! Dinetain ka sa Kongreso. Naka-aircon yan. May maayos na kama dyan. Wala kang kasamang totoong kriminal dyan. Well, that's debatable. Wala kang kasamang convicted criminal dyan. Natural, makakalabas ka ng buhay. Huwag ko lang. Kung ito po ang magiging mitsak para ang taong bayan, bumalik dito sa EDSA at muli maghusga laban sa isang gobyerno na hindi na po sumasang-ayon sa interes ng mga mamamayan. Okay. Ngayon na po dito sa EDSA, tayo po ay nagpaalis ng isang Marcos. Dito po muli sa EDSA, bagamat tayo po ay kakaunti pa lamang, huwag nating kakalimutan ang pinakamalaking apoy. Aminado kayo? Bagamat tayo ay... Bagamat tayo po ay kakaunti pa lamang. Pumuli sa EDSA, bagamat tayo po ay kakaunti pa lamang. Pumuli sa EDSA, bagamat tayo po ay kakaunti pa lamang. Akala ko ba kayo lang ang nagpanalo kay BBM? Diba sinasabi niyo yan? Kayo ang nagpanalo kay BBM. So, ibig sabihin, marami kayo. Ba't hindi kayo makahatak ngayon sa people power nyo? Diba si Kingdom of Jesus Christ, sabi niya, tinatawagan ko ang 8 million. Ay, 8 million? Mas marami pa kayo dun sa original na people power. Okay, tingnan natin. Ilan sila lumabas sa rally? 80? 8? Hindi naman 8 kasi mga marami sila eh. Yan ang mga ano yun, mga good 300, 400 people. Akala ko kayo nagpanalo kay PBBM. Ano nangyari? Anyari? So inaamin mo ngayon na kukunti lang kayo. Hindi kayo makamobilize para sa people power. Wala eh. Sino ba naman kasing tanga ang susuporta sa people power nyo? Na alam naman namin, kaming lahat, na sambayan ng Pilipino, alam namin na pinoporman nyo lang yan para makabalik kayo sa kapangyarihan. Alam nyo mga kotsero, kung gusto nito ng mga to, kung gusto nyo makabalik sa kapangyarihan, dumaan kayo sa demokratikong proseso. Tumakbo kayo pag eleksyon. Hindi yung magpapa people power kay people power, people power, people power. Oo. Binabastos nyo kami. 31 plus million ang bumoto kay PBBM eh. Binabastos nyo kami. As if, well, number one, as if may susunod sa people power nila. Wala naman. Well, that's one thing. But on another point, mga kotsero, that's an insult to our democratic process. Ano, every time ayaw nyo ng presidente, distab ng distab? Every time ayaw nyo sa presidente, pupunta kayo sa EDSA? What the F? Seriously? Why? Para ma-perpetuate nyo yung mga nakuha nyo na impluwensya? I don't know. Hindi ko alam. Anong ulterior motive niyan? Ba't yung sabihin para sa bayan? Kasi happy ang bayan eh. The survey speaks for itself. More than 50% ang happy sa Marcos administration. From 31, naging 36% ang mga admin supporters. And then from 20, bumaba to 16% ang mga Duterte supporters. So something's happening. There's a movement. Pero hindi nyo gusto yung movement because the movement is not in your favor.
Something's happening. Pero hindi pabor sa inyo yung nangyayari. Huwag nating kakalimutan, ang pinakamalaking apoy nagsisimula sa isang mitsas. Kaya kada Biyernes, dito po tayo magkita. Ang maliit nag-uumpisa. Ang malaki nag-uumpisa sa maliit. Naniniwala po ako na kahit tayo Narinig ko. Feeling ko ito rin yung tumawa kanina. Itong babaeng to eh. Ang maliit nag-uumpisa. Ang malaki nag-uumpisa sa maliit. Lagi. The face of disappointment. Yan na naman yung mukha niyan. The face of disappointment. Sa maliit nag-uumpisa. Ay, sa maliit nag-uumpisa ang malaki. Alam na alam ni Torny yan. Diyos ko. My goodness. What the hell? Sino mo to baka sinama mo dito? Ba't ang bobobo? Sino mo to mga sinama mo dito? Torny, ba't ang bobobo nila? Diba yung tsura ni Torny Yari? Parang, pwede mo, ito yung mukha na, pwede mo lagyan ng subtitle. Subtitle, tumahimik ka dyan, PI ka. Video na to ah. Ang maliit nag-uumpisa. Ang malaki nag-uumpisa sa maliit. May tsura ni Roque. Hindi ko matik. My God. Tsura ni Roque. tayo magkita. Ang maliit nag-uumpisa. Ang malaki nag-uumpisa sa maliit. Naniniwala Ang maliit nag-uumpisa. Ang malaki nag-uumpisa sa maliit. So, hindi ko matik tong video na to. Alam niya, ang bobobo ng crowd. Kukuha ka lang ng mga crowd mo. Kukuha ka lang ng mga cheerleader mo, rara boys mo, rara girls. Yung mga tanga pa. Yung mga bobo pa. Last. Ang malaki nag-uumpisa sa maliit. naniniwala po ako. Ang maliit nag-uumpisa. Ang malaki nag-uumpisa sa maliit. Naniniwala po ako na kahit tayo po ay hindi ganun karami ng araw na ito, naniniwala po ako, ramdam ng buong sambayan ng Pilipino ang paghihirap dahil sa walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, dahil sa kakulangan ng trabaho, dahil po sa kababaan ng sweldo. At naniniwala po ako na sa kabila ng lahat ng kahirapan na ito, alam ng taong bayan na walang solusyong maibibigay ang Marcos Jr. dahil wala sa tamang pag-iisip na magbigay ng good Okay. governance. Common na yan. Wala na yan. Meron naman po tayong alternatibo. Huwag natin isipin na tayo lang binasbasa ng Panginoon para mamuno sa Pilipinas. 110 million po tayo. At yan po ang dahilan kung bakit meron tayong halal na vice-presidente na dahil siya ay nagbigay kay Marcos Jr. para maging presidente, siya ngayon ang Marcos Jr. Dahil kung siya ay gahaman sa kapangyarihan, ngayon po dapat ay President Sara Duterte. Ngayon ang Marcos Jr. Dahil kung siya ay gahaman sa kapangyarihan, siya ay nagbigay kay Marcos Jr. para presidente na meron tayong halal na vice-presidente na dahil siya ay nagbigay kay Marcos Jr. para maging presidente, siya ngayon ang Marcos Jr. Dahil kung siya ay gahaman sa kapangyarihan, ngayon po dapat ay President Sara Duterte. Okay. Gets. So ngayon, iba na yung drama. So it's not about the numbers already. So ngayon, ang dinadrama nila, nagbigay lang daw si Sara kaya naging presidente to si PBBM. Yun na pala ngayon ang bagong drama. Paano ka makakasigurado? Alam niyo mga kochero, ako I beg to disagree. You know why? Kasi ang mga Marcoses, meron silang loyalists. Generations upon generations ang loyalist. Nagsimula yan sa mga lolo-lola, naipasa sa mga tatay-nanay. Ngayon, mga anak-anak hanggang sa apo-apo, hanggang sa mga pamapamangkin, naipapasa na yan. So, ibig sabihin, over the course of the past 40 or 50 years,
unti-unting dumadami ang mga loyalist. Oo, unti-unti yan. Not to mention, mga kotsero, na mayroong mga independent na bumoboto rin sa mga Marcoses. Mga independent. Oo. Ganun yung nangyari nung elections. Meron ka ng loyalist. More or less, mga nasa, ako, tansya ko, mga nasa 14 to 15 million loyalists na bumoto para kay PBBM. Bakit? Because historically, mga kotsero, ang mga Marcoses, meron sila around 14 to 16 million, 14 to 18 million voters. Historical yan. Historical yan, ha. So, more or less, meron silang 14 to 15 million, 14 to 18 million voters. Historical yan. So, isipin na natin, conservative tayo, 14 million ang bumoto para kay PBBM na loyalist. Yung iba, sabihin natin independent, yung iba mga DDS. Bakit? Alam nyo, hati ang mga DDS nun. Hati-hati sila. Yung iba nag-isko. Yung iba nag-Lacson. Hati-hati yung DDS eh. Kasi, wala naman silang cohesive wala naman silang cohesive na grupo. Ang DDS kalat-kalat yan. Kung sino sabihin ni Digong, yun na yun. That's it. Wala nang wala na ibang boboto. So, malamang sa malamang, at saka in-endorse ng mga tawag dito, ng mga DDS si Isko. Nung bumaba si Bongo, si Isko na yung pinalit nila. Oo. Kung sino yung ituro ni Cayetano. Ang mga DDS sinusunod kung sino yung ituro ni Cayetano. But anyway, ganun. So, kung si Sara tumakbong presidente, what is she working with? Kalaban niya ang mga dilaw. So, automatic, tanggal lang 16 million sa kanya. Kasi yung mga, in fairness, consistent din yung kay Lenny. Kasi noong 2016, meron siya 16 million, ngayon 16 million pa rin. So, more or less, it's the same voters. Si PBBM, meron siyang around 16 million din noong 2016. Meron siyang 16 million din ngayon, more or less. Si Sara, anong karga niya? Hindi kayo aabot ng milyon. Ngayon nga, hindi kayo makapondo ng milyon eh. Hindi nga kayo makapuno ng isang jeep eh. Hindi nga kayo makapuno ng isang tricycle. Tapos gusto nyo pa ng people power. Tapos sasabihin nyo pa, si PBBM, kung tumakbong presidente si Sara, matatalo si PBBM? Seriously? Pumuno muna kayo ng isang tricycle. Oo. Bago kayo magangawa ng ganyan. Pero nabudol man tayo, meron pa pong pag-asa. Dahil ang unang-una, magsisimula pong pag-asa sa pag-abit na nabudol tayo. Ngayong nabudol tayo at alam na natin yan, kinakailangan po, kapit-bisig tayo ngayon para itaguyod ang interes ng mamamayang Pilipino. Namaya ako papasin ng budol na yan. Kayanin natin pag tayo po ay kapit-bisig, nagsama-sama ng puwerso at nagkaisa. So, mga kababayan, every Friday po hanggang lumaki, hanggang mapuno natin ang EDSA. So, aminado nga kayo na konti lang kayo. Kaya gagawa kayo ng every Friday hanggang mapuno ang EDSA. Ay, good luck. Kita-kita tayo dito sa Biyernes dahil hindi naman po pwede na walang gagawin ng mamamayang Pilipino habang palubog ang bansang Pilipinas. Hindi po tayo papayag. At hindi lang po symbolic ang EDSA. Ito po ay kabahagi na ng kasaysayan. Nung Blah, minsan blah, blah, na pinalis blah, blah, natin blah, ang isang blah. Marcos at tayo nagdiwang. Yan po ay mensahe na anytime now, maghuhusga na naman ang mga Pilipino para mapalis muli ang Marcos Jr. kung hindi siya magbabago. Huwag po kayong matakot. Ako po ngayon nakatikim na ako ng pagkakakulong. Wala pong nakakatakot sa pagkakakulong. Lalo na kung alam Wala rin nakakatakot sa pagkakakulong. Magpakulong ka muna sa Bucor. Pag Bucor ang nagkulong sa'yo, ay good luck. Baka doon ka matakot. ninyo na kinulong ka dahil sa prinsipyo, kinulong ka dahil ikay nakipaglaban para mas mabuting kinabukasan sa inyong mga anak. Huwag na po natin isipin ang ating mga sarili. Isipin na lang natin ang mga kabataan. Dahil sila po ngayon ang haharap sa isang ekonomiya na walang trabaho at walang pag-asa.
Maawa po tayo sa mga kabataan. Tayo pong mga matatanda na. Tayo po'y nabuhay na. Tayo po'y nakatikim na ng lahat. Pero mga kabataan, kinakailangan po mabigyan sila ng mas mabuting kinabukasan. Kaya dapat manindigan sambayanang Pilipino. Tama! Ayun, yun na lang muna. Haba ng video niya ha, 23 minutes yan, puro ganyan. Di ko alam paano niya nagagawa yun. Ganun kahaba. Pero wala kang sinasabi. Di ba yung ano, ang dami-dami mong kinukuda pero wala kang sinasabi. Ganun si Harry Roque. So ito palang video na to ay isang recruitment video. Recruitment video pala to. Ubos na kasi kayo no? Ubos na kayo. So kanina di ba sabi niya sa mga dilawan, kayo mga dilawan, mga pinklawan, magising na kayo. Parang may ganun. So ngayon humihingi kayo ng tulong ng mga dilawan at pinklawan. Nyari, Torny. Oo. Nyari. May yabang-yabang nyo dati. Dilawan yan. Huwag kayo maniniwala dyan. Mga dilawan yan, etc. etc. Tapos ngayon, magsama-sama tayo dito, mga dilawan, mga pinklawan. Magsama-sama tayo dito. Ay. What the hell? Walang susunod sa inyo dyan. But anyway, ayan yung yan yung katangahan ni Torny during EDSA. Recruitment video pala to. So number one, there is already an admission na wala silang mass, a critical mass. Sabi, wala silang ng puwersa. Number one, wala silang puwersa. So, kaya pala panay din ang post nila, panahon na para magmaisug, etc. etc. What? O di kayo. Mukhang itong recruitment video na to is failing on many levels. Marami. Bakit? Naparami ba nila yung kanilang hanay dyan sa EDSA? Yung 8 million nga na pinangako ng KOJC, wala nangyari. 8 million na yun. 8 million na yun. Again, mga kotsero, wag ko kasi tayo maniniwala sa propaganda. Una, si Harry Roque ay hindi nakulong. He was detained. Oo, iba ho yung kulong na iba ho yung kulong na dahil sa dahil convicted ka of a crime. Iba rin yung detention. It's really the detention is really temporary. For all intents and purposes, it's only temporary. Yun temporary talaga siya. Meron talaga siyang expiration. Number 2 na pala yun. Pangatlo, mga kotsero, kung ito ay isang recruitment video, they're not doing a good job. They're not doing a good job. Oo. Bakit? Kasi mga kotsero, kung gusto mong mag-recruit ng tao para maipagbakbakan para sa'yo, you have to appeal. Kailangan alamin mo kung ano yung gusto nila. Gusto ba ng tao mag-EDSA? No. Gusto ba ng taong magkagulo, mag-disturb? No. Hindi yan ang nature ng tao, ng Pilipino. Ano ang gusto ng Pilipino? Magkaroon ng maayos na buhay, kumita ng maayos, magkaroon ng trabaho, mapag-aral ng mga anak, makakain ng masarap every now and then, makapagbayad sa kanilang mga tahanan, makapagbayad ng bills, mapunuan ng kanilang pangangailangan. Yan ang gusto ng tao. Wala silang pake sa disturb nyo. Ang may pake lang dyan, kayo. Kasi kayo yung argabyado eh. Kayo yung posibleng humarap sa ICC. Kayo yung humaharap sa mga hearing tungkol sa Pogo. Kayo yun ang ulterior motives dyan eh. Ang gusto ng mga tao dito sa mga na tumutulig sa number one, mailagay ang sarili na sa posisyon kung saan maiiwasan nila yung mga bagay na inaakusa sa kanila. So really, is destabilizing the Philippines the priority of many Filipinos? I dare say no. Hindi priority ng Pilipino yan. Ang prioridad po ng mga Pilipino
ay mamuhay ng disente at maayos. Hindi mag-rally-rally. Mag-rally-rally. At lalo-lalo na hindi mag-destabilize. Itong mga to, may oras silang gawin yan eh. Kaya nilang gawin yan kasi may oras sila, may mga pera sila. Tayong mga hampas lupa, tayong mga ordinaryo, wala tayong panahon para sa ganyan. Wala tayong panahon para sa ganyan. Kaya nga tayo lagi na sa social media. Comment tayo ng comment sa mga nagaganap sa politika ng Pilipinas, sa current events. Bakit? Kasi mas convenient sa atin yun eh. Mas madali sa ating maglabas ng saloobin natin sa social media. Kaysa yung lumakad ka sa kalsada at mag-rally ka. Kasi yun, hindi nakakaabala sa paghahanap buhay. Hindi nakakaabala sa paghahanap ng mga bagay para pambuhay sa pamilya natin. Eh yung rumali ka sa EDSA, unless hindi ka babayaran, eh parang sakit yata sa ulo pa yan. Unless babayaran ka pala. Unless hindi ka babayaran. Unless babayaran ka, eh parang sakit pa sa ulo yan. Ang hirap-hirap kaya magtrabaho. Tapos bibigyan mo pa kami ng problema dahil sa disturb niyo. Kaya pansinin nyo mga kotsero ha, tinan nyo. Nung hindi pa frozen ang assets ni Kibuloy, puro sila ano, di ba? Puro sila hakbang na maisug kung saan-saan. Nung hindi pa frozen ang assets ni Kibuloy, puro sila maisug kung saan-saan. Ngayong frozen ang assets niya, may maisug pa ba? Kasi possibility na si Kibuloy ang pumupondo sa hakbang na maisug. So, dahil wala na nagbabayad para sa mga rally-rally, di wala nang rally. Wala na nagbabayad eh. Saluhin nyo kung gusto nyo. Kayo pumundo. Aabalahin nyo yung common man. Aabalahin nyo yung mga manggagawa. Gagamitin nyo yung kanilang oras para sa walang kwenta nyong disturb. Tapos hindi nyo man lang sila i-compensate. Ponduhan nyo sarili nyong rally. Bahala kayo. Bahala ka dyan. Magkano yung mga pinagkikita nyo sa mga ano nyo? 51 billion sa isa, 125 million dun sa isa. Wala pa yung sa lagay ng Pogo. Wala pa yung sa mga lagay ng kung saan-saan. Wala pa yung protection dun kay Michael Yang. Dami-dami yung pera, yung pondohan niya. Bistado na bayaran yung rally nila eh. Bakit? Nawala lang yung asset si Kibuloy? Wala na kayo maisog? Ayan, so mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?